allegedly nahanap na daw, nakulit. Totoo po ba yun? Wala sa amin, wala sa NBI, no? So, hindi totoo. On our part, I can say na wala. Kasi otherwise, it will be reported to my office. So, wala. So, sir, may kumakalat na mga post si Harry Roque, sino pa ba, Jimmy Bondoc, na yun nga, may teaser na nahuli na siya. Anong reaction nyo doon? Hindi ko alam, hindi ko nakita yung post nila eh. So, I want to see it kung ano. Pero, baka may iniisip silang iba or what. So, tingnan natin. No. Sila yung mas nakakaalam siguro kasi sila yung magkakasama eh. Sir, ano ang latest info lang sa kanya? Nasa Pilipinas pa rin po ba? Yun yung paniwala namin because tuloy-tuloy naman yung surveillance natin. So, we have to look into it. Bakit sinasabing nahuli? Pero wala talaga. Baka kailangan ng content. Sir, sabi ng Palas, diversionary tactic daw. Kayo po? Well, from law enforcement point of view, hanggat hindi natin nahuhuli talaga, so wala talaga. So, as to the reason, bakit nila nilalabas, it's yet to be known. So, para sa akin, di pa natin alam kung ano yung rason nila. No? So, ang exact line po sa post ni Harry Roque, meron nga daw na nanghudas kay Bato. Yun po yung, meron nga daw na nanghudas kay Bato. I cannot speak for them eh. Sila yung nandun. Unang-una, si Harry Roque na sa ibang bansa, si Bato, nagtatago. So, kami lang will continue to do our manhunt to locate him. And yun nga, we have several areas na talaga tinututukan namin. So, yung sa yung invitation mo sa Pina din sa dalawa, kay para sa mga sabi nila, gusto ko na ni Attorney Tolentino makita yung statements or affidavit ng suspect. Pwede naman po yung ipakita because they plan to cancel or reset the schedule. Naghahanap sila na ma-reset yung schedule. But this is fact-finding eh. Case build-up ito. Hindi naman to yung parang may nagreklamo na sa kanila. Malinaw naman yung sinasabi namin eh. This is in relation to sa possible na mga kaso. So we are exercising our subpoena power for somebody na person of interest na makapagbigay linaw dito. Attorney Tolentino was asking, ano pa talaga siya, suspect? Ano kung pagkaka-find? They cannot do that. Kasama sa ng NBI yung investigating. Nililimit nila sa ganun. Very clear naman yung statement namin. Sinasabi namin, you're being called because you are person of interest dito. Kailangan mo magbigay linaw. Binanggit yung pangalan. That is their prerogative. Kung ayaw nila umaten, hindi sila pupunta. Pero they have to come to makita yung ebidensya. Kung gusto nila magkaharap na gano'n, iharap sa kanila yung mga ebidensya. Nandirito naman eh. So kung hindi sila dadalo, siguro pagbigyan natin yung request pa ulit for another setting, di ba? Ando doon naman yung statement, na interview nyo na lahat, narinig na nila yung statement. Wala namang magdi-depart doon sa statement, di ba? Sir, yung nag-apologize po si suspect dito kay E.S. Recto, makaka-apekto po ba ito sa investigation ng pag-sorry niya? Well, that is his personal to him. Pero sa investigation, pwedeng lalabas doon na nag-apologize siya kasi sumama siya sa pagpaplano na doon sa paggawa ng character assassination kay Executive Secretary. Dalawa naman yung nag-statement consistent yung statement ng dalawang personality So, anong hihingi nila? Yung kopya ng affidavit ng dalawang tao? Ano ba? Yung kopya ng text message ni Jing Paras doon sa kay alias Ken, di ba? So, ang sa akin lang naman, deny it categorically. Hindi kayo nag-usap ba kayo o hindi nito ni alias Ken? Kilala mo ba siya o hindi? Meron na bang denial na kakilala niya at di niya nakakausap? Yun ang gusto ko marinig. Pag sinabi nilang hindi yun, at least kami ngayon, nasa amin yung burden of evidence. Di ba? Nasa amin yung burden of evidence na patunayan namin na magkakilala at nag-usap sila. Ang ebidensya namin na nag-usap, nakita nga namin yung exchange ng text message at yung statement ng dalawang personality. So, ano pa yung hinihingi ng attorney ni Jing Paras? Ayun na yun, nandiyan na. So, ang tanong na rito, punta kayo rito, sana, tumulong kayo, ipaliwanag natin sa isa't isa, and we will ask the question, nag-usap ba talaga kayo nitong tao na to o hindi? Kilala mo ba itong tao na to o hindi? Si malinaw naman din ang sinabi natin tungkol kay Congressman Libiste, ang involvement niya is dahil ang bumanggit sa kanya ay si dating Congressman Jing Paras. Ngayon, kung sinasabi ni Congressman Jing Paras na hindi ko kilala yan at hindi ko nakausap,
it necessarily follows doon sa sinasabi ni Congressman Jing Paras na hindi rin totoo yung sinasabi na ang magpipinance ay si Congressman Libiste dahil hindi pala nag-usap eh. So I want to hear those statements para yung burden of evidence nasa amin. O may mga binabanggit na abogado na dumalo, hinahanap namin yung mga abogado na to. So there are possible persons of interest para maliwanagan ito. And pag na-identify namin sila, we will send a subpoena to them as well. So isa sa mga ebidensya natin yung Viber messages, kaso na Yes. delete na po ni Congressman Jing Paras. We have tools here na mariretrieve namin yung mga text messages. Saka na-save na eh. Na-screenshot na picture na, meron na, kompleto na. The deletion. Bago na-delete. Na-identify namin yung restaurant eh. Yun nga yung gusto naming liwanagin sa kanila. That's why I want to ask them, ano ba talaga yung... Kasi kung wala naman, wala kaming ebidensya. Fortunately, para sa kanila, kung walang CCTV, di ba? Hindi na namin na-identify. Yun yung magiging problema ng investigasyon namin. Di ba? So, magkakaroon sila ngayon ng... Dahil ang burden of evidence na sa amin nga, magkakaroon na ng sasabihin na, tama pala, wala naman pala talagang mapapakitang ebidensya NBI. So, totoo pala yung sinasabi ni Jing Paras. Pero mahirap naman, nagdi-deny ka sa social media at sa media lang. Sabi naman nila, we will place it on the proper forum. And based on law, ang NBI is the proper forum for you to say those things. Para dito pala sa level na to, yung protection na gusto nyo, makuha na ninyo. Sir, may speculations na aside kay Ms. Recto, part din daw ng binabalak na frame up sina Ombudsman de Mulia, Secretary John Vic, Secretary Mentor Apalos, and Secretary Aguda. Ano po yung part of the NBI? Sa ngayon, speculations lahat yan kasi there's no proof to say that. Ang maliwanag lang na pruweba rito ngayon is base doon sa statement ng dalawa ay nakausap nila si dating Congressman Jing Paras. At sila nga yung nagplano nitong tinatawag na character assassination. But doon sa sinasabi na yun, sa tanong na yun, syempre, that is a matter of concern also ng Bureau. So titingnan din natin yan. Kasama sa itatanong natin at imbestigahan yan. So sir, pag na-establish na may connect talaga si Jing Paras sa suspect, pwedeng maano po yung trafficking? It doesn't necessarily follow. We have to look at the elements. Ang malinaw dyan, kung merong established na ganun, at the very least, meron dyan parang perjury. Saka pwedeng gamitin mo na yung you encourage a person to testify falsely. So, yung sa human trafficking, titingnan natin yung angulo. Nagkakaroon kasi ng mix-up dahil yung issue ng pagka-aresto is because of the human trafficking. Pero titingnan natin kung papasok based on the elements of human trafficking. Kung hindi pa. Sabi lang niya, pinapatawad din na ako kahit hindi ako humihingi ng tawad. Dahil wala naman ako kasalanan eh. So, May mensahe kayo sa kanya, sir? well, no one is above the law. Yung pa rin yung mensahe ko.